sama-sama tayong magiging saksi. Trahedya ang sinapit na isang Pilipinong mountaineer habang inaakyat ang pinakamataas na bundok sa mundo, ang Mount Everest. Pumanaw ang engineer na may isinusulong advokasya para sa mga batang may cancer. Saksi, si Rafi Tima. Dito literal na masasabing nasa ibabaw ng mundo ang isang tao. Nasa taas na 29,000 talampakan, ang summit ng Mount Everest. Higit pa sa malaking hamon ng pag-akyat, ang mabagsik na klima at paligid, kabilang ang panganib ng avalanche o mabilis na pagdaos-dos ng niebe. Sa kabila niyan, hindi bababa sa 6 na Pilipino ang nakatapak sa tuktok noong 2006 at 2007. Matapos ang 18 taon, sumabak din sa tinawag niyang climb of a lifetime si Engineer Philip PJ Santiago. Ever since I was a child, I've always had this urge of wanting to see the edge and to come back and tell my story about it. Pero may iba pang pakay si Engineer sa kanyang pag-akyat. Di lang pansarili kundi pagsuporta sa kanyang advokasya para sa Clean Water Philippines at paglaban sa children's cancer. Cure children's cancer. Climbing Mount Everest is very little compared to the battles these little warriors are facing every day. And we aim to give attention and awareness to their plight and for their cause. Naglaan ng matagal na preparasyon si PJ para sa Mount Everest Summit Climb. Kabilang ang pagtakbo ng marathon of 42 kilometers habang suot ang isang backpack na may bigat na 15 kilo. Sumabak din si PJ sa ice at snow climb training. 2 beses siyang nagpabalik-balik sa Nepal para akyatin ang Everest Base Camp noong 2023 at isang maliit na bundok noong nakarang taon. Nitong Abril, tumulak na siya pa Nepal para sa pag-akyat sa summit kasama ang pinsang si Carl Santiago bilang base camp support staff. Bahagi si Engineer PJ na isang climbing group na kinabibilangan ng mga climber mula sa iba't ibang bansa. Noong nakarang linggo, tinamaan ng avalanche ang grupo ni Philip. Bagamat bahagyang nawala ng malay at nasugatan sa pisngi, pinatuloy siya sa summit push ng kanilang doktor matapos ang 6 na araw na pahinga. Sa Camp 4, huling nakitang buhay si Philip. Taon-taon may namamatay na climber sa Mount Everest. Base sa datos mula sa The Himalayan Database na nagtatala ng mga expedition sa Nepal-Himalaya, nasa 340 ang nasawi mula 1921 hanggang Setyembre noong nakaraang taon. Ngayong taon, si Philip ang unang non-local doon na nagbuwis ng buhay sa bundok. Sa ngayon, hindi pa naibababa ang kanyang labi. Hindi pa malinaw kung ano ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Family, friends, supporters and sponsors, we thank you. Together, let's do this. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Arestado sa Pampanga ang isang lalaking nanggaha sa umano ng kolehiyala sa Aklan. Tenant umano ang biktima sa dormitoryo kung saan caretaker ang suspect. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Daba! Hindi na pinakawalan pa ng mga operatiba ng PNP Maritime Group si alias Roger nang maaresto sa Bacolor, Pampanga. Wanted siya sa Aklan dahil sa panggagakasa. Alam natin mag-election at siguro hindi niya inakala na busy ang mga kapulisan at hindi malalaman yung kanyang kaso. Ang biktima, 19 anyos na kolehiyalang tenant sa dormitoryo kung saan caretaker ang suspect. Pwersahan mong ginawa ito? Hindi po, sir. Humingi rin po ng tawad kasi sa nangyari po na yun. Tumangging magbigay ng pahayag ang biktima sa GMA Integrated News. Paalala ng mga pulis sa publiko lalo sa mga nagdodorm. Maging aware sila sa mga surroundings nila. Dapat kilalanin nila, marunong silang kumilatis ng pagkatao ng isang tao. At the same time, huwag silang magtitiwala ng todo-todo. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyo saksi. Posibleng maputulan ng paa ang isang tuta matapos itong pagpapaluin at ibalibag pa sa sahig sa Pasig. Ang suspect na gumawa nito, nakainom umano. Saksi, si EJ Gomez. Umalingaw-ngaw ang iyak ng isang tuta matapos ibalibag ng isang lalaki sa Barangay Santolan sa Pasig. Ayon sa may-ari ng tuta, pinsan niya ang lalaking nanakit sa kanyang alagang si Kikiam. Hindi na nakuna ng video pero ilang beses din daw pinagpapalo ng suspect ang tuta bagong ibinalibag sa sahig. Tapos po,
Sabi niya, ay nangangagat ka. Bigla niya pong pinaghahabol po ng tsinelas, lampas-hampas niya po, sinipa niya pa po yun eh. Masakit din kasi nampas niya. Ang sakit-sakit, tapos yun, naririnig, umiiyak. Napatabi na lang po siya sa isang gilid, tapos di na makabangon sa sobrang hilo. Siyempre, nanghina. Dinala sa veterinaryo ang tuta, pero Kapag di daw gumaling, nakuha sa gamot, baka putulin yung isang paa niya. Kasi may crack, yung sa may buto. kwento pa ng ilang saksi, bigla na lang daw ng gulo sa lugar ang sospek na nakainom umano. Banta pa raw ng sospek sa may-ari ng aso. Pag nakita ko yan, papatayin ko yan. Huwag niya ipapakita sa akin yung asong yan. Matapos ang pananakit, nagpunta pa raw ang sospek sa barangay para magsumbong na kinagat siya nito. Pero sabi ng barangay, wala silang nakitang kagat ng aso sa sospek. Noong una, nagpa-blatter siya. Ang sabi niya, nakagat siya ng aso. Lasing nga siya ng motor rito. Sinubukang ipatawag sa barangay ang sospek na isa raw tricycle driver, pero hindi siya sumipot. Nung makita po nila yung tricycle, iba na po yung bumibiyahe. At ang sabi po nung tiyahin, wala na raw doon, umalis, nagtago, nagpunta na po ng Pampanga. Ang may-ari ng tuta, desididong ituloy ang pagsasampa ng reklamo. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society, di dahilan ng pagiging lasing para manakit ng hayop. Ito ay clearly act of cruelty. Ito yung exact act na pinagbabawal ng Animal Welfare Act. Ang isang society that is civilized will protect its weakest members. Yung mga hindi makapagsalita, yung mga hindi makalaban. Sino mang mapapatunayang lumabag sa Animal Welfare Act ay posibleng makulong ng 1 hanggang 2 taon. Panawagan nila sa sospek, sumuko na. Para sa GMA Integrated News, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Inaasahang ilalabas ng National Board of Canvassers bukas ang resolusyon para sa proklamasyon ng 12 nanalong senador. Inilabas ng NBOC ang official canvass report ngayong gabi. Saksi, si Jamie Santos. The Secretary is hereby directed to issue the corresponding letters of invitation to the 12 winning senatorial candidates, and likewise for the supervisory group to recommend to us the exact date when the proclamation of the winning party list groups, organizations, or parties will be held. But definitely, the National Board of Canvassers had decided to proceed first with the proclamation of the candidates, the winning candidates for senators by Saturday. Inatasan na ni COMELEC Chairman George Garcia ang Supervisory Committee na maglabas ng resolusyon para sa proklamasyon ng 12 nanalong senador sa Sabado. Sa final at official canvass na inilabas ng COMELEC na umuupong National Board of Canvassers, pasok sa Magic 12 ng senatorial elections, sina Bongo, Bam Aquino, Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid at Amy Marcos. Inilabas ng NBOC ang official report sa sesyon ngayong gabi. Idinaan pa ito sa auditing para matiyak ang tamang bilang ng mga boto. Sa party list group naman, ang top 15 ay base sa nakuhang boto at ranking ng COMELEC ay ang Akbayan, Duterte Youth, Tingog, 4Ps, ACT-CIS, Ako Bicol, Uswag Ilonggo, Solid North, Trabaho, Sibak, Malasakit at Bayanihan, Senior Citizen, PPP, ML at FPJ Bayanihan. Sa Lunes ang proklamasyon ng mga nanalong party list group. 82.2% ang kabuang rehistradong botanteng Pilipino ang bumoto para sa eleksyon 2025 na siyang pinakamataas na porsyento ng voter turnout sa midterm election ng bansa sa kasaysayan ayon sa Commission on Election. The Commission on Election would like to express our deepest appreciation to the Filipino people. This is the first time, again, in our history that we registered an 82.2% voters turnout, the highest in a midterm elections. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Ipinaaresto ng Korte sa Pampanga sina Attorney Harry Roque, Cassandra Ong at 48 iba pa. Para po ito sa non-bailable na kasong qualified human trafficking kaugnay ng Pogo sa Porac, Pampanga. Ang tugon ni Roque sa pagsaksi ni Darlene Cai.
Huling nakita ng publiko si dating presidential spokesperson Heidi Roque sa The Hague, Netherlands, kung saan siya humihingi ng asylum matapos ang mga kinakaharap na problema kaugnay ng pogo operation sa bansa. Ngayon, ipinaaresto na siya ng Pampanga Regional Trial Court Branch 118 para sa kasong qualified human trafficking. Sa warrant na pirmado ni presiding Judge Rene Reyes na may petsang May 8, sinabing nakitaan siya ng probable cause sa kanyang kaugnayan sa illegal na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga na pugad umano ng scam, torture at iba pang krimen. Non-bailable ang kaso laban sa kanila. Nauna nang itinanggi ni Roque ang alegasyon at sinabing abogado siya ng Whirlwind Corporation na may-ari ng lupang pinagtayuan ng Lucky South 99. Si Roque ipinaaresto rin ng House of Representatives dahil sa kanyang hindi pagdalo sa Quadcom hearings kaugnay ng Pogo operations. Sa isang pahayag, sinabi ni Roque na hindi raw makatarungan ang ginagawa sa kanya at isasama niya raw ito sa kanyang aplikasyon para sa asylum sa the Netherlands. Biktima raw siya ng political persecution ng Administrasyong Marcos dahil kaalyado niya ang mga Duterte. Sisikapin daw niyang makakuha ng mga legal remedy para mapangalagaan ang kanyang buhay at kalayaan na ngayon ay pinagbabantaan. Hindi raw siya lumisan ng bansa dahil guilty siya kung hindi bilang bahagi ng kanyang human right na makakuha ng asylum. Kasama rin sa ipinaaresto ng korte sa Pampanga si Cassandra Ong, ang umano'y authorized representative ng Lucky South 99. Gayon din sina former Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Conanan at 47 iba pang isinasangkot sa kaso. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na hingin ang kanilang panig. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Isang patay matapos mahulog sa bangin ng isang truck sa Negros Oriental. 5 sasakyan naman ang inararo na isang kotse sa Cavite. Saksi, si Bam Alegre. Mabagal ang takbo ng kotseng ito, dahilan para sumikip ang trapiko sa National Highway sa Noveleta, Cavite, Martes na umaga. Kaya ang isang taga-barangay kinatok na ang kotse. Pero maya-maya, biglang bumilis ang takbo ng kotse. Saka ito nagdire-diretso sa kabilang lane at bumangga sa isang van. Nung nabangga niya po yun, tumigil ulit siya. Bigla naman siyang umatras naman. Pagka-atras niya po, nabangga niya po yung street light namin. Nakuhanan din ng CCTV ang pag-atras ng kotse at pagsalpok sa isang bahay. Pagkatapos, huminto. Bigla ulit humarurot ang kotse at bumangga naman sa harapan ng multipurpose hall ng barangay. Damay sa pangararo ang isang rider, isang nakaparadong tricycle at isa pang kotse. Nabangga rin pati ang 3 empleyado ng barangay. Nabangga din ito ang isa pang rider na iwang nakahandusay sa kalsada. Muling umabante ang kotse na hinarang at pinatigil na ng ilan pang mga taga-barangay. Narito pa yung bumper ng sasakyan dahil ito yung bahay na binangga niya nung umatras siya rito. At makikita rin dito yung pinsala na iniwan. Nakalaylay pa yung yero ng ululod hanggang sa ngayon. Ayon sa taga-barangay, dinala sa ospital ang babaeng driver na hinimatay habang nakikipag-usap sa mga otoridad. Dinala rin sa ospital ang mga sugatan. Sa ngayon po, nasa ospital po siya, nagpapagaling. Kasi po, dun sa aksidente, nagtamo po siya ng fracture sa kanyang hita. Bali, nadurog po yung buto niya doon. Matibay po at buo po ang desisyon po namin na magsampa po ng kaukulang kaso. Patuloy ang investigasyon. Inaalam rin kung bakit nawalan ng kontrol ang driver ng kotse. Kahapon naman nahulog sa bangin ang isang truck sa Mabinay, Negros Oriental. Base sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang driver nito habang binabagtas ang pababang bahagi ng National Highway. Dead on arrival sa ospital ng 57 anyos na pahinante nito matapos madaganan ng truck. Ligtas ang truck driver na tumalon palabas ng truck bago ito tumagilid. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Ayon naman sa abogado ni Cassandra Ong na si Atty. Ferdinand Topacio, hindi pa siya pwedeng magbigay ng payag hanggat hindi na pag-aaralan ang warrant. Hindi rin daw niya makumpirma kung nasa bansa pa ang kanyang kliyente. Samantala, ayaw muna pag-usapan ni Senate President Cheese Escudero kung magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado sa Hulyo. Sa gitna po yan ang paghahanda ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Katatapos lang ng eleksyon at bangayan at ingay, sisimulan nyo na naman agad. Palipasin nyo naman. Ayaw muna paingayin ni Senate President Cheese Escudero ang usapin tungkol sa liderato ng Senado. Kung walang ibang susuportahan ang mayorya ng mga senador, siya pa rin ang Senate President pagpasok ng 20th Congress. 13 boto o higit pa ang kailangan para maging Senate President. Isa sa mga magbabalik Senado, si dating Senate President Tito Soto. Sino man sa amin, kabilang si Senator Soto, ang may bilang
hindi niya dapat talikuran yung responsibilidad at yung hamon na yon na binibigay na kumpiyansa ng mayoriya ng mga senador. Sabi ni Soto, ipauubayan niya sa mga kapwa-senador ang desisyon. Pero handa raw siyang tanggapin anumang trabaho at responsibilidad ang ibigay sa kanya. Mahalagang maplansya ang liderato ng Senado, lalo't may dagdag na trabaho ito bilang impeachment court. Sa susunod na linggo ay padadala na ng notice ng Senado ang Kamara para ipaalam na kailangan nilang ipresenta ang impeachment charges laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin ni Escudero, hindi maapektuhan ang desisyon ng mga senador ng kani-kanilang partido o kahit na mga nag-endorso sa kanila. Depende sa kanilang personal na pananaw at desisyon at hindi dinidiktahan ng partido. Nakita nyo naman siguro sa social media na nagbago-bago ng posisyon yung mga in-endorse dati. At kahit magharap-harap ang magkakalapang paksyon, inaasahan ni Escudero na hindi magiging circus ang impeachment trial. Mga veterano, batikan sa legislation, sa parliamentary rules ang mga ito. It's emotional outbursts. Bahagi yun, but we will maintain order and we will keep order within the impeachment court. We will make sure of that. With the help, of course, of the other members as well as the sergeant at arms if necessary. Nananawagan din siya sa mga kasama na huwag magkomento kaugnay sa impeachment. Nakatakda naman magsilbi bilang prosecutor sa impeachment trial ang party list nominees na sina Atty. Chel Jokno ng Akbayan at dating Senadora Laila De Lima ng ML Party List. Mismong si House Speaker Martin Romualdez daw ang nag-alok nito sa kanila kahit di pa sila naipoproklama. Sabi ko ako'y open at ang matagal na namin hinahabol sa akbayan ay magkaroon ng accountability ang ating mga public officials. He said that they would be delighted or it would be good for the prosecution team if I join them. At first I said, can I give it a serious thought and consideration? And sabi niya, we need your immediate answer because we are making plans already, etc. So I said yes. Kapwa-abogado na may mahabang karanasan, sina Jokno at De Lima. Noong 2001 sa impeachment trial ni Nooy Pangulong Joseph Estrada, naging bahagi si Jokno bilang private prosecutor. Ayon kay Romualdez, makadaragdag sila ng kredibilidad, balanse at lalim sa prosesong ito na mandato ng konstitusyon. Hindi raw ito pag-target sa sinuman, kundi pagtupad sa kanilang tungkuling nakasaad sa saligang batas ng may integridad. Si De Lima ang isa sa pinakamatinding kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa ilalim ng kanyang administrasyon, ipinaaresto ang Nooy senador sa akusasyong may kinalaman sa droga. Halos 7 taong nakulong si De Lima hanggang sa ibinasura ng mga korte ang lahat ng kaso laban sa kanya. Pero paglilinaw ni De Lima, hindi pagganti sa mga Duterte ang pagpayag niyang maging taga-usig sa anak ni Duterte na si Vice President Sara. Some people would again be saying na maybe she's doing this out of vendetta, out of vindictiveness. No, hindi po. It's all about really contributing to the attainment of justice and accountability. Ayon kina party list nominee Laila De Lima at Chel Jokno, hindi pa napag-uusapan kung anong articles of impeachment ang gusto nilang hawakan o itatalaga sa kanila. Pero siguradong paghahandaan daw nilang mabuti ang impeachment trial. Tulad ng naging karanasan ko nung dati sa impeachment process, kailangan ayusin at tibayin ang ebidensya, ang mga testigo at mga exhibit. That's going to require the same kind of preparation that a lawyer does before a trial in court. So halos ganun na ganun din. Dami talaga na manonood ng proceedings na yan. So kung talagang malakas ang ebidensya at maayos ang pagkakapresenta, malinaw ang pagkakapresenta ng prosecution panel, magiging malinaw din yan sa kaisipan ng mga tao. And therefore, magiging factor yung public opinion. You know, yung mga individual senators who will be voting for either acquittal or conviction will have to take that into consideration na ultimately ang huhusga ay yung taong bayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. 20 kadiwa centers sa ilang bahagi ng Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro at Rizal ang nadagdag sa mga nagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas.
Ang ilan maagang nagkaubusan. Saksi si Bernadette Reyes. Tulad sa maraming lugar, pinilahan din ang unang araw ng bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas sa ilang bahagi ng Luzon. Ganyan din sa ikatlong araw naman na bentahan sa Kamuning Market sa Quezon City. Sa Kadiwa Market nga sa Elliptical Road sa Quezon City, maagang nagkaubusan. Challenge is logistics and manpower. Kulang ng truck, kulang ng driver, pahinante, kaya nagbebenta nga. Bukod sa mga pinapahiram na truck ng National Food Authority at mga LGU, nagdagdag na ng mga sasakyan ng Food Terminal Incorporated na nangangasiwa sa pagbiyahe ng bigas. Pero kailangan pang magdagdag ng mga tauhan. Nangangailangan ho tayo ng mga drivers para magpatakbo rin ho, para tuloy-tuloy ho yung magiging supply natin sa mga Kadiwa stores and kung saan pa pwede. Hindi naman daw makapag-imbak ng maraming bigas sa mga Kadiwa stores dahil sa limitadong espasyo. Kaya pinag-aaralang lagyan ng Kadiwa stores sa mismong bodega ng NFA. Para yung stocks nasa likod na lang. So you solve the logistics problem in those areas. Ito yung 20 pesos na bigas na binibenta ngayon sa iba't ibang mga Kadiwa centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kung mapapansin nyo, maputi naman yung kanin. Yun nga lang, may mga kaunting imperfections at may mga basag-basag na butil dahil ito ay 25% broken na bigas. Tama lang siya, malambot at pinagano na matigas. Pero masarap, masarap kainin. Masarap naman siya. Bibili po kasi malapit lang din kami. At saka para makatipid. Tuloy-tuloy rin sa ngayon ang bentahan ng murang bigas sa iba't ibang lugar sa Visayas. Ang utos din ni Presidente ay palawakin na rin to hanggang Mindanao for this year at maybe some parts of Visayas and Luzon. Pinipili namin ngayon kung ano yung mga lugar based on yung poverty incidence, yung pinakamatataas para fair. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mahigit 100 pamilyang inilikas dahil sa baha sa Barangay Moonwalk sa Parañaque nitong Lunes. Ang sinisisi ng mga residente ang ginagawang Cavitex C5 Link Expressway. Saksi si Ian Cruz. Dahil sa taas ng baha, sa refrigerator na isinakay ni Cosmel Oro ang misis na si Jezabel at ibang kapitbahay. May ilang nagbangka na at may mga nalubog ding motorsiklo. Kinailangan ding i-rescue ang isang sanggol na 3 araw pa lang ang gulang. Ang mga larawan at video na yan, kuha ng bahain ng High Street, Barangay Moonwalk, Parañaque noong Lunes. Hanggang kanina, may mga bahagi pa ring baha. Sobra po, hirap. Kasi yung sa trabaho, galing kang trabaho, yung lamok para sa mga bata, yung amoy mabaho. Sana naman po matulungan po kami lahat dito, buong history. Lahat ng napiktuhan po ng ganito pong sitwasyon dahil po dyan sa ginagawang Cavitex. Papasok lahat ang tubig. Ang ibig sabihin nun, di nahaharangan sila doon. Nalubog din sa baha ang 2 sasakyan na aktor na si Chris Villanueva. Aniya, nag-uusap na ang homeowners para sa susunod na hakbang. Kinausap ako actually ng mga ibang taga rito. Sabi nga nila na magpapapirma sila ng petition sa mami ko kasi siya yung taga rito. Para, well, I think para sa damages siguro. Ang sinisisi ng mga residente, ang konstruksyon ng Cavitex C5 Link Expressway. Ang kapitana ng Barangay Moonwalk, nakausap na raw ang namamahala rito at sa kanilang inspeksyon, napansin nila ang pagkipot ng Libho Creek dahil sa itinabong lupa. Sa screenshot ng barangay sa Google Earth Map, halos mabura sa mapa ang portion ng creek na karugtong ng Don Galo River palabas ng Manila Bay. Yung nilagay nila doon na tubo is yung water flow nagbara kasi may kasamang basura. That's according to them. They miscalculated yung dami ng basura. Ang ilog pa naman ang sumasalo ng mga tubig ulan mula sa katabing NAIA Complex, Pasay at ilan pang kalapit na lugar. Mahigit 800 pamilya apektado sa Barangay Moonwalk at mahigit 100 pamilya ang lumikas. Apektado rin ng baha ang katabing barangay na Santo Niño. Sabi ng MPT South Management Corporation, gumawa sila ng pansamantalang tulay na daanan ng mga equipment para sa Cavitex C5 Link Expressway. Nilagyan ito ng hanggang 3 metrong tubo para rito muna padaluyin ang tubig ng creek. Pero hindi nila kinaya dahil sa napakalaking volume ng tubig at maraming basura. Bilang tugon sa request ng local authorities, tinanggal na nila ang pansamantalang tulay at nagsagawa ng garbage cleanup. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.
Ipaniliwanag ng mga eksperto kung ano ang mga posibleng dahilan ng pagkapanalo ng mga nanguna sa pagkasenador. Saksi, si Joseph Moro. Batay sa partial and official results as of 4 p.m. ngayong araw, malinaw na frontrunner si Senador Bongo. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research mula sa datos ng COMELEC, halos kalahati ng boto ni Go base sa lampas 97% na transmitted ng mga election returns galing sa Mindanao, Eastern Visayas at National Capital Region kung saan nanguna siya sa 5 lungsod o bayan. Sa 26 million na boto ni Go, 9 million ang galing sa Mindanao, habang lampas 5 milyon naman sa Visayas. Sa 82 probinsya sa Pilipinas, number 1 si Go sa 45 na mga probinsya. Kabilang sa ilang probinsya sa Cordillera Administrative Region, Batanes, Nueva Vizcaya at kahit sa Leyte sa Visayas na kilalang baluarte ng mga Marcos at Romualdez. Paliwanag ng political analyst si Professor Gene Franco, ang mga botong ito para kay Go, suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung Duterte surge can be attributed to Bongo being number 1 and also yung nakapagtanim naman din siya in the sense na yung malasakit centers have been closely identified with Bongo. May mga nagulat ding number 6 sa bilangan si Congressman Rodante Marcoleta dahil mababa noon ang numero niya sa mga survey. Ayon kay Professor Franco, nakatulong ang suporta ng mga Duterte. Ang sinasabi nila kasi iglesia, pero ang 2.8 million lang ang populasyon ng iglesia. So kahit mag-block voting pa sila, katakataka rin na ganun karami yung nakuha niya. At saka doon sa 2.8, hindi naman lahat doon registered voters. Si Marcoleta figured in during the Quadcom hearings. Kaya si Marcoleta na tubong Tarlac dinala rin ng Mindanao na nagbigay sa kanya na lampas 5 milyong boto. Nakakuha rin siya ng 47 milyong boto sa Luzon Regions at halos 3 milyon mula sa Visayas. Ayon sa political analyst na nakausap namin, may kinalaman yung sentimiento ng publiko sa nangyayari sa bansa at sa kanila mismo sa resulta ng eleksyon 2025. Like for example, if we're talking about the cases of Bam Aquino and Kiko Pangilinan, tingin ko po sila yung nagsilbing alternative candidate ng mga botante na sawang-sawa na doon sa bangayan ng dalawang political camps, yung administration versus Duterte camp. Ang number 2 na si Aquino, top-notcher sa 21 mga probinsya. 14 million sa 20 million niya mga boto galing sa Luzon at abot 4 million ay sa Visayas. Pero nakakuha pa rin siya ng lampas 2 million sa Mindanao. Bam Aquino packaged himself as really the one who authored yung libreng college tuition. Then that would have moved some young voters and even the parents to select him. Secondly, yung yung the Aquino family name. Naghabol naman sa Mindanao si Kiko Pangilinan sa mga huling araw ng kampanya at nakakuha pa ng endorsement sa ilang leader sa Mindanao. Nakakuha pa si Pangilinan doon ng 1.6 million pero tulad ni Aquino, sa Luzon siya tumabo, lalo sa mga vote-rich na rehiyon tulad ng Southern Tagalog, National Capital Region, Central Luzon at Bicol. Pumanlima siya sa unofficial and partial count. Sa slate naman ni Pangulong Bongbong Marcos, pasok ang 6 sa kanyang kandidato sa alyansa. Sabi ni Dr. Dennis Coronacion, mukhang malilimitahan lang sila sa 5 or 6. Pagdating naman sa opposition, ang lumabas may dalawang klaseng opposition. Aminado si Representative Toby Chanco, ang campaign manager ng administration ticket na nakaapekto sa kanila ang pagsusulong sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. As soon as na-file yung impeachment, which I will make it clear, hindi ako pabor, hindi ako pamema, nagsosolidify yung Mindanao. Yun, self-inflicted yun . Ito ayon kay Chanco ang dahilan kung bakit hindi na sila umikot masyado sa Mindanao. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mahigit 600 milyong pisong halaga ng shabu na itinago sa loob ng mga tea bag ang nasabat ng mga pulis sa Pampanga. Saksi, si Chino Gaston. Bistado sa loob ng mga nangingintab ng mga tibag ang may kabuang 100 kilo ng shabu. Nakuha ang mga ito ng mga otoridad sa isang buy-bust operation sa Barangay Santo Domingo sa Angeles City, Pampanga. Arestado ang isang 31 anyos na Chinese at kanyang 24 anyos na kasamang Pilipina.
at nahaharap sa reklamong selling at possession of illegal drugs. Sa tansya ng PDEA at pulisya, aabot sa higit 680 million pesos ang street value ng shabu. Yung mga T-bags, it's either traffic, nagta-transit siya, it's either kahit saang bansa, minsan sa Vietnam, minsan sa Malaysia, depende po sa track po ng sindikato. Ayon sa PNP, posibleng ipadala ang mga ito sa Visayas o Mindanao kung hindi na bisto. Imagine a fraction of that 101 kilos reaching the communities in Central Luzon. So nagpapasalamat tayo ng malaki sa PDEA, talagang sa masigasig nilang pagtatrabaho dito ay hindi natuloy yung possible distribution. Kaninang umaga naman, 30 kilo ng shabu na nakapak rin sa mga tibag ang nakumpiska sa isa ring buy-bust operation sa Norzagaray, Bulacan. 2 babae at 1 lalaking sospek ang arestado. Kumpiskado rin ang sinasakyan nilang SUV kung saan ikinarga ang droga. Patuloy ang paghahanap sa mastermind ng sindikato na isa umanong dayuhan. Talagang kausap daw nila nito is yung parang sinasabi na Chinese. Dati nang nakasabat ang mga otoridad ng drogang isinilid sa mga kulay berde na tibag. Ayon sa pulisya, tanda ito ng sinong sindikato ang may-ari ng droga na nagmula umano sa Golden Triangle or ang border area ng Thailand, China, Laos at Myanmar. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Tumaas ng halos 50% ang kaso ng sore eyes o conjunctivitis sa Dagupan City. Sa datos ng City Health Office, 28 ang naitala mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Mas mataas kumpara sa 16 na kasong naitala sa parehong panahon noong 2024. Kabilang po sa sintomas ng sore eyes ay pamumula ng mata, pangangati at pagluluha. Ayon sa City Health Officer, kusa naman itong nawawala, pero maaaring magtagal ng hanggang 2 linggo. At makatutulong daw ang cold compress. At pinakamahalaga ang laging paghuhugas ng kamay. Pinababalik ng Court of Appeals sa Muntinlupa RTC Branch 204 ang drug case ni dating Senadora Laila De Lima kung saan naabsuelto siya noong 2023. Ayon naman sa kampo ni De Lima, hindi ito nangangahulugang balik kulungan si De Lima. Saksi, si Darlene Kai. Answered prayers. Glorious day. This is the beginning of my vindication. May 2023 nang maakwit ng Muntinlupa RTC Branch 204 si dating Senadora Laila De Lima sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act kaugnay sa kalakalan umano ng droga sa Bilibid. Ang akusasyon noon kay De Lima, tumanggap umano ng 10 milyong piso ang nooy Justice Secretary mula sa drug trade noong 2012 para sa kanyang senatorial campaign. Isa si dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos sa mga nagdala umano ng pera sa bahay ni De Lima sa Parañaque. Pero kalaunan, binawi ni Ragos ang kanyang testimonya at sinabing tinakot lang daw siya. Sa desisyon ng Muntinlupa RTC Branch 204, lumikha ng reasonable doubt ang pagbawing ito ni Ragos, kaya napawalang sala si De Lima at kanyang aide na si Ronnie Dayan. May I say this to my oppressors? Pinagtibay ng RTC ang desisyon Hulyo ng taong yun. Ang Solicitor General naghain ng petition for certiorari sa Court of Appeals noong September 2023. Ngayon, lumabas na ang desisyon ng CA 8th Division. Iniutos na ibalik ang kaso sa Muntinlupa RTC Branch 204. Sa desisyon ng CA, sinabing ang tanging basihan lang ng pag-absuelto kay De Lima ay ang pagbawi ng testimonya ni Ragos. Pero wala raw detalyadong diskusyon tungkol sa mga pahayag na binawi ni Ragos, kaya mahirap daw intindihin ang rason sa naging desisyon ng korte. Bigo raw ang korte na sabihin kung alin sa mga pahayag ni Ragos ang binawi, kung ano ang epekto ng mga binawing pahayag sa mga nailatag na ng prosekusyon, at kung anong bahagi ng krimen ang hindi napatunayan. Sabi pa sa ruling ng korte na hindi raw ito maituturing na double jeopardy dahil ang pagpapawalang sala kay De Lima ay hindi valid sa umpisa pa lang. Sa isang pahayag, tinawag ni De Lima na katakataka ang desisyon. Lahat ng tanong ng CA makikitaan niya sa records ng kaso. Gayunman, aapila sila sa CA at sa Korte Suprema kung kinakailangan. At dahil appealable pa niya ang desisyon ng CA, hindi rin daw nangangahulugan na wala ng bisa ang kanyang acquittal sa RTC. Nilinaw ni De Lima, hindi raw ni-reverse o binaligtad ang kanyang pag-absuelto. Kung hindi, pinapaayos lang ang laman ng desisyon na sa kanilang palagay ay hindi na kailangan dahil maliwanag ang desisyon ng RTC.
Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Isang bagong low-pressure area ang posibleng mabuo at makaapekto sa bansa. Ayon sa Pag-asa, posible itong mabuo bilang bahagi ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa mga susunod na araw. May tsansa rin itong lumapit o tumawid sa kalupaan. Bukod sa ITCZ, malakas din ang ihip ng easterlies o yung mainit na hangin. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, posible ng ulanin ang ilang bahagi ng Mimaropa, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Caraga at Davao Region, pati na ilang bahagi ng Visayas. At pagdating ng hapon, may pag-ulan na rin sa Northern at Central Luzon, sa natitirang bahagi ng Southern Luzon, gayon din sa Visayas at Mindanao. Matitindi ang buhos ng ulan sa ilang probinsya kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. At may chance rin makaranas ng localized thunderstorms bukas sa Metro Manila. Mahigit 20 lugar ulit ang posibleng makaramdam ng matinding init na nasa ilalim ng danger level dahil sa banta nito sa kalusugan. Labas-masok ang mga taong yan sa Gaza European Hospital at maya-maya pa, nagtakbuhan sila at sumunod ang pagtama ng airstrike. Ayon sa Gaza Health Ministry, 16 ang nasawi at mahigit 70 ang nasugatan sa pagtama ng 9 na missile. Ayon sa Israeli military, tinamaan nilang Hamas Command Center sa ilalim ng ospital. Base sa maulat ng Israeli press, posibleng nasawi rito ang military leader na si Mohammad Sinwar at iba pang opisyal ng Hamas. Itinanggi ng Hamas na ginagamit nila sa pakikidigma ang mga ospital at ari-ariang sibilyan. Patay matapos barilin habang naka-livestream ang isang babaeng social media influencer sa Mexico. Ayon sa mga otoridad, nasa pinagtatrabahuan niyang salon ang 23 anyos na biktimang isang beauty content creator. Sinabi niya sa livestream na may paparating na tao hanggang narinig ang isang individual na nagsalita bago siya nag-mute. At ilang saglit lang, binaril na pala ang biktima at may pumulot ng kanyang cellphone sa kahininto ang video. Bago yan, nag-aalalang sinabi ng biktimang may naghanap sa kanya roon na may dala umanong mamahaling regalo. Femicide o pagpatay sa mga kababaihan dahil sa kasarian ang tinitignang motibo sa krimen. Balik ice skating rink ang tinaguriang Tis-Ice o Tisay Princess ng Pinoy Big Brother na si Ashley Ortega. Nagpakitang gilas si Ashley sa paggawa ng mga stunts na tinusuan ng mga netizen. Kasama niya ang kaibigan at sparkle athlete na si Sky Chua. Reunited din si Ashley sa kanyang coach. Kaliwat kanan ang proyekto ni Barbie Forteza. Balik bansa na po siya matapos ang kanilang taping ng Beauty Empire sa South Korea. Sobrang saya. Challenging syempre kasi unfamiliar territory, so hindi siya as comfortable. Lahat talaga very efficient and syempre kasama ko si Kailin, so alam ko na I have someone to talk to lean on pagka pagod na ganyan. Parehas kaming nakukuhaan ng energy, ng chika. At kahit kababalik lang, nag-last shooting day na rin siya sa horror suspense movie niyang P-77. Aminado si Barbie na duwag siya sa totoong buhay, pero hilig niya raw talaga ang manood ng mga horror movie. Pag titiyak ni Barbie, talagang matatakot ang mga manonood sa pelikula. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.